Panginoon, aking kalakasan. Iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di minsan pa, O Panginoon, O Panginoon, aking kalakasan. Iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di O purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, sa awit ng tagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh, purihin ka, Yahweh. O Panginoon, aking kalakasan. Iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di matitibay. Sa awit ng tagumpay, purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh, purihin ka, Yahweh, purihin ka, O Diyos, hallelujah. Sa awit ng tagumpay, purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh, purihin ka, Yahweh. O Panginoon, aming kalakasan. Iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di Good morning, my brothers and sisters in Christ. Ngayong umaga po, samahan niyo po ako magbasa ng ating banal na salita. In Psalm 63, verses 1 to 4, it says here, O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you, my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you. Last verse. So I will bless you as long as I live. In your name I will lift my hands. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po kami sa pag-awit para sa Panginoon. As the deer panted for the water, so my soul longing after thee. And you alone are my heart's desire, and I long to worship you. For you alone are
For you alone are my heart's desire, as I long to worship you. You alone, oh God. For you alone are my strength, my shield. For you alone may my spirit yield. For you alone are my heart's desire, and I long to worship you. And I want you, Lord. And I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. For you alone are the real joy giver and the apple of my eye. For you alone, for you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. For you alone, for you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. For you alone are my heart's desire, and I long to worship you. For you alone are my heart's desire, and I long to worship you. Sama-sama po tayong lumapit sa ating Panginoon at dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, minsan pa inaanyayahan namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Nawa nga po, Panginoon, ay patuloy sa aming pagsamba. Maranasan namin ang iyong biyaya at ang iyong habag, Panginoon. Patuloy na tunay nga, Panginoon, na dahil lamang sa iyong habag, kaya kami ay nagpapatuloy. Kaya naman, Panginoon, nais namin kayong sambahin, nais namin kayong papurihan, Panginoon. Sa anumang anyo ng aming ginagawa, Panginoon, ay nais namin ialay sa inyo, Panginoon, ang pagsamba. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, sa anuman mga bagay, Panginoon, na ipinagkatiwala nyo sa amin. Kami man, Panginoon, ay nasa tahanan at nasa iba't ibang lugar, Panginoon, kung saan ay mapapanood, Panginoon, namin ang iyong programa, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, gamitin mo ito, Panginoon, na plataforma, Panginoon, upang abutin ang puso at diwa, Panginoon, ng iyong mga anak. Patuloy, Panginoon, samahan niyo po kami at patuloy na inilalapit namin, Panginoon, ang kabuuan ng aming gawain sa inyo, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang karapat dapat tumanggap ng papuri at ng pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalit, pagkat
sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, O Diyos, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, O Diyos, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. At habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailanman, Panginoon, at kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Praise God. Sige po, magandang umaga. At samahan po ninyo ako sa panalangin ngayong umaga. Muli, Ama, patuloy po kaming pupuri, papasalamat sa iyo sapagkat ikaw yung Diyos sa buhay na aming pinaglilingkuran. Ikaw yung Diyos na kailanman ay hindi nagbabago, Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy kang mamuna sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa aming pagpupuri, lalo na, O Diyos, sa aming pananamban ngayong umaga, na maranasan namin ang iyong presensya sa pamamagitan ng mga papuri, mga awitin na aming ihahandog sa iyo ngayong umaga. Maraming pong salamat, Lord God, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sapagkat ikaw yung Diyos na nagpupuno, Panginoon, sa mga spiritual po namin ng mga pangangailangan. Salamat po, Diyos, sa iyong kadakilaan at katapatan. Gayun din po, Lord God, ang iyong lingkod na gagamitin mo ngayong umaga. Patuloy mo, O Diyos, na gawad sa Kanya ang kapangyarihan mo. Puspusin mo siya, O Diyos, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang maibahagi, Panginoon, sa bawat sa amin ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming buhay pananampalataya.
Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. Alam namin na meron kang surprise sa bawat isa sa amin. Lalo na o Diyos sa mga salita mo ito na mabulay-bulay, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Maraming salamat Ama sa kadakilaan at katapatan mo, sa biyaya mo Panginoon, sa habag mo sa amin, sa pagpapalang spiritual na patuloy mo pagkakalob sa bawat isa. Maraming salamat Ama sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. We sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. We sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
Pagbasa mula sa John 3:14-17. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mapagpalang linggo po ng pagsamba ngayong unang araw unang linggo ng Pebrero. Purihin po ang Diyos na ang ating tema ay tuloy-tuloy pa rin. Kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may control sa lahat ng bagay. At ngayon po ay pagbubulayan naman natin yung kasama natin ang Diyos na mapagmahal. Dahil nga po buwan ng pag-ibig sa ngayon. Una po nating mapagbubulayan doon sa binasa po kanina sa aklat po ng Juan, Kabanatang 3:14, ay yung pagmamahal ng Diyos sa Israel. Sinabi po doon na kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilahang para po maligtas yung mga Israelita. Gayon din tinaas ang anak ng tao, ang Panginoong Hesus, para maligtas ang buong mundo. Para po maunawaan natin yung pagtataas ni Moises ng tansong ahas, kailangan babalik po tayo doon sa aklat ng Bilang, Kabanatang 21, mula po sa 4 hanggang 9 na isinulat din ni Moises. At sabi doon ay ang mga Israelita ay nagreklamo sa Diyos at sila ay hinusgahan ng Diyos at sinabi nila na dinala ba kami rito sa ilang o dinala nyo ba kami dito sa ilang para kami patayin? At dinala nyo kami rito sa ilang tapos ay wala naman kaming makain. Nakakasawa na yung pagkain binibigay galing sa langit. So dahil po doon, nagalit ang Diyos sa kanila. Kasi hinusgahan nila ang Diyos, nililigtas nga po sila mula doon sa pagkaalipin papunta sa lupang pangako. Ngayon ay hinusgahan nila ang Diyos. Naging, sabi nga po, judgmental sila. At Diyos pa ang kanilang hinusgahan na sabi, papatayin yata kami rito ng Diyos. At dahil nga po doon, nagalit ang Diyos. Sapagkat siya po ay banal, ayaw niya ng kasalanan at makatarungan. So isa pong parusang ginawa niya, pinayagan po niya yung mga makamandag na ahas na dumating doon sa kampo ng Israelita at sila ay kinagat ng ahas na yun na napaka bagsik pong lason. At dahil po doon, maraming mga Israelita ang namamatay. Ngunit nandoon ang awa, nandoon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya napagawa siya ng tansong ahas para itaas ni Moses doon sa isang post. At kung sino man pong titingin doon sa tansong ahas na yon ay kahit makagat ng ahas ay hindi mamamatay. Siya po ay maliligtas. At ganun nga po ang nangyari. Kaya hindi po nalipol ang Israelita sa kabila ng kanilang pagkakasala. Dahil sa panahon ng parusa ng Diyos na dapat naman ang makatarungan siya ay nandun pa rin yung kanyang awa, yung kanyang biyaya at pag-ibig. Ganun din po nangyari sa atin, di po ba? Kung talagang walang pag-ibig ang Diyos, lahat tayo talagang papunta na sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit napakabuti ang Diyos, meron siyang pag-ibig. Kaya po, kung minsan din natin mahusgahan at masisisi ang Diyos kung siya ay nagpaparusa, dahil nga po yun ang kanyang katangian, siya ay banal, makatarungan, pinaparusahan yung mga makasalanan. At posibleng ganun din ang nangyayari sa mundo ngayon. May parusa ang Diyos para mga tao ay magbalik loob sa Diyos. Kaya mga Israelita, natuto po sila sa panahong ito at yung disiplina sa kanila o parusa ay isang bagay na natutuhan nila at naging aral din sa panahon natin sa ngayon. At may panahon naman na hindi dahil sa parusa, kaya po tayo naghihirap o dumadaan sa mga pagsubok, kagaya ka ni Job, na siya ay dumaan sa matinding pagsubok, pinayagan din ng Diyos, hindi dahil sa may kasalanan po siya, kundi para mapasubukan at mapatunayan kung talagang magiging tapat po si Job sa kabila po ng mga pinagdaanan niya, na hindi siya sumusunod sa Diyos dahil sa binibigay lamang ng Diyos o dahil po sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang matibay na pananampalataya sa Panginoon.
At alam po natin na nagtagumpay din siya at naging aral din sa atin ang buhay ni Job. So ngayon po sa panahon din natin ganoon, huwag tayo mag-aalinlangan na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating huhusgahan ng Diyos na mahal niya tayo. Huwag tayo magrereklamo at sabihin natin parang hindi ako mahal ng Diyos. Ang Diyos ay mananatiling mapagmahal ayon po dito sa aral sa Israel. Pangalawa po nating mababasa dito yung pag-ibig naman ng Diyos sa buong mundo. Yan po yung ating alam na talata sa Biblia na sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. For God so loved the world, ang buong mundo, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po ang Diyos, mahal niya ang lahat ng tao sa mundo. Wala po siyang tinatangi. Sabi nga po ng awit, kahit ang kulay mo ay yellow o itim o puti o kayumanggi, wala pong racial discrimination ng Diyos. Mahal niya ang bawat isa. Pero minsan sabihin natin, bakit yung iba mayayaman, yung iba mahihirap, may mga bansang talaga pong matindi ang kahirapan. Yun nga po ang pinag-aaralan natin, huwag tayo magiging mapanghusga sa Diyos. Kasi siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi natin alam ang lahat ng mga nangyayari sa buong mundo, kaya hindi po natin pwedeng husgahan ayon lamang sa ating limitadong kaisipan. Ang Diyos ay merong plano at ang isang patunay nga niya na mahal niya ang lahat ng tao sa buong mundo ay yung binigay niya ang kanyang anak para hindi po tayo mapahamak, para po yung kamandag ng kasalanan ay hindi na maging daan ng ating kamatayan. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus na itinaas doon sa krus ay naligtas tayo. Meron po makikita nating kaibahan yung sa pagtaas ng tansong ahas sa ilang at saka dito po sa pagtaas sa Panginoong Hesus at siya ay pinako sa krus. Yung doon po sa ilang ay tansong ahas po lamang yung itinaas. Pwede rin sigurong gawin ng Diyos yun, magpagawa na lang siya ng rebulto para po ang sinumang tumingin doon kung mananampalataya sa kanya ay maliligtas. Pero hindi po pwede. Kailangan po mayroong kapalit. Kaya ang tinaas hindi isang tansong ahas, hindi isang tansong rebulto. Ang tinaas po ay ang buhay ng Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. At yung tansong ahas, hindi naman siya namatay, pero ang Panginoong Hesus naghihirap at namatay. Kaya doon pinapakita yung talagang masidhing pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Sabi nga po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At kung meron pong tunay na sagot ang Diyos para po sa kaligtasan natin, walang iba nga po kundi yung kanyang ginawang pagpapakasakit, binigay niya yung kanyang anak. Kaya sabi po, ang pagbibigay ng Diyos sa kanyang anak ay out of love. At ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay because of His love to the world. Kaya po, mahal ng Diyos ang buong mundo at iniligtas niya yon upang mapatunayan niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa lahat. At panghuli po, pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal ng Diyos ang Israel, mahal ng Diyos ang buong mundo, pero mahal din niya ang bawat isa sa atin. Ayon nga po sa Galacia, Kabanatang 2:20, ang sabi po ni Apostol Pablo, ako'y napako ng kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, na ninirahan sa akin, na nagmahal sa akin, namatay sa akin, at ako'y ngayon nabubuhay sa pananampalataya sa Kanya. So sinabi niya po rito, God loves me. At nawa po bawat sa atin, masabi rin natin yon sa ating mga buhay. Ang tanong po, kung ikaw na lang ang tao sa mundo, ililigtas ka pa ba ng Diyos? Gagawa pa ba ng paraan ng Diyos? Bababa ba ang Panginoong Hesus mula sa langit para iligtas ka kung nag-iisa ka na lang sa mundo? Naniniwala po kung gagawin pa rin ng Diyos, naalala niyo po yung 100 tupa, merong nawawalang isa, hinahanap pa ng mabuting pastol, di po ba? Hindi niya sinabi, bahala na yung 1 tupa na yan. Total, meron naman akong 99. So napakahalaga po sa Diyos, kahit isang tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos, ay Kanya pa rin hahanapin at ililigtas. Marami pong kasaysayan sa Biblia, kagaya po ni Zaccheo, na isang makasalanan. At maging nga po yung mamamatay na lang doon sa krus na magnanakaw, ay sinabi pa ng Panginoong Hesus na ngayon din makakasama kita sa paraiso, sapagkat mahal po niya ang bawat isa sa atin. Kaya
Muli po nanawagan tayo, huwag na tayo mag-alinlangan sa pagmamahal ng Diyos sa atin at ang isang patunay nga po niya noong iniligtas niya tayo. Pero hindi po naman ibig sabihin na gagawa na tayo ng kasalanan. Kasi kung babasahin po natin yung Juan 3:18-21, at allow me to read it as we finish our meditation. Sabi po dito sa Aklat ng Juan, Kabanatang 3, 18-21, babasahin ko po. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak o sa Panginoong Yesus. Ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi sila sumampalataya sa kaisa-isahang anak ng Diyos. So ino-offer po ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At kung tayo po ay sasampalataya sa kanyang ginawa na siya ay namatay para sa atin, maliligtas po tayo. Ngunit kung ayaw nating sumampalataya, hindi tayo magtiwala sa Panginoong Yesus, sorry na lang. At yung pag-ibig ng Diyos na miss natin sa ating mga buhay. Kaya kung meron pong nakikinig ngayon o kasama ngayon na hindi pa kayo lubusang sumasampalataya, hindi po nyo ipinagkatiwala ang inyong buhay sa Panginoon at hindi po natin tinanggap siya sa ating mga buhay, ay papupunta tayo sa kapahamakan. God is offering His love to you and to me today. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ang Panginoong Yesus na siyang liwanag at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ng kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. So nawa po sa ating patuloy na paglakad na kasama ng Diyos, pagtitiwala na mahal ng Diyos ang Israel, mahal ng Diyos ang buong mundo, niligtas niya, mahal niya tayo, magpatuloy po tayo sa pananampalataya at lumakad sa Kanya sa liwanag. At ngayon po mga minamahal, sa atin pong malapit na pagtatapos, ihanda po natin yung ating mga bahagi sa banal na hapunan at tayo po ay mananalangin po muna bago po natin kunin yung ating bahagi. Muli po ang pagpapala ng Diyos sumaating lahat sa araw po na ito. Amen. Sa pagkuha natin ng ating bahagi sa tinapay o sa sandali ng ating pananahimik bilang pag-alala sa Panginoong Yesus na nagmahal sa atin, nais ko pong basahin at pakinggan natin ang pahayag, Kabanatang 1 mula po sa talatang 5 hanggang 6. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang papuri at kapangyarihan magpakailan paman. Amen. Kunin po natin ang ating bahagi sa tinapay o manahimik po tayo bilang kapahayagan ng ating pag-alaala at pagtanggap sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. At bago natin kunin at inumin ang bahagi sa saro ng Panginoon o sa ating pananahimik, ay pakinggan natin ang pahayag, Kabanatang 1 mula po sa talatang 7 hanggang 8. Tingnan ninyo, dumarating siya na sa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganon nga mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Inumin natin ang atin pong bahagi o sa sandali po ng ating pananahimik ay alalahanin natin ang ating Panginoong Hesus na muling babalik upang kung saan siya naroroon ay duroon din tayo. Kunin po natin ang ating bahagi sa saro ng Panginoon. Salamat po, Diyos, sa inyong pagmamahal, sa inyong kamatayan na naging daan ng aming kapatawaran at kalayaan sa kasalanan. Salamat sa inyong pangako na kayo muling babalik. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Purihin po kayo ngayon sa pag-alala namin sa inyo. Muli ito po ang aming kapahayagan
sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. For love is crucified, and all for love a Father gave. For only love can make a way, and all for love the heavens cry. For love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me, and everything I need is you, my beginning, my forever, and everything I need is you. Let me sing of love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I ask, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. And everything I need is you, is you. And everything I need is you, beginning my forever. And everything I need is you, is you. Oh, for love, Savior, pray. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do,
Let the cross draw men to you. To you. To you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need, Everything I need is you. Is you. and Everything I need is you. My beginning, my forever. everything I need You're everything I need is you. Is you. Unang Juan, chapter 4, verse 11. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mangag-ibigan din naman tayo. Verse 12. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Verse 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Ngayon po magkakaroon na tayo ng ating panalangin sa pagtatapos natin ngayong araw ng pagsamba at ganoon din po pagtanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Manalangin po tayo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming Diyos, muli po sa araw na ito, pinapahayag namin na kayo'y Diyos ng pag-ibig. Kayo'y Diyos na mapagmahal. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago kahit kailanman. Salamat po na sa kabila po ng inyong kabanalan at pagiging makatarungan, nandoon ang inyong pag-ibig. At sa panahon ng parusa, nandoon ang inyong pagpapatawad, ang inyong pagliligtas, at ang inyong pagsama sa amin. Kaya po Panginoon, ngayong umaga, pinapapurihan namin kayo, pinapasalamatan sa napagbulayan po namin. At muli nais namin ipahayag mula sa aming puso ang inyong dakilang pag-ibig sa amin, na ipinadalangan ninyo ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. At siya'y namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay, gaya po ng aming inalala sa banal na hapunan, upang patunayan po namin na kami nagtitiwala sa inyo. Samahan niyo po kami, samahan niyo po ang mga bata na patuloy na lumalaki, ang inyong pagmamahal, paabot niyo po sa kanila, sa mga teen, sa mga kabataan, at sa lahat po ng miyembro ng church. Dalangin po namin, Panginoon, ay ang inyong pagmamahal ay patuloy nilang maranasan sa kanilang mga buhay. At ngayon po, Panginoon, pinagkakatiwala din namin sa inyo ang aming bansa. Patuloy salamat po kung mahal niyo ang buong mundo. Alam po namin mahal niyo rin ang bansang Pilipinas. Sa kabila po ng aming pinagdadaanan na mga kahirapan, Panginoong Diyos, ang inyo pong kagalingan ang amin pong hinihingi para po sa bansang Pilipinas. At ngayon, ang patuloy na pagpapala ng Diyos na ating Ama sa Langit ay sumating lahat. Ang kanyang mga pagmamahal at ang kanyang pagbibigay ng ating kailangan ay atin matanggap, at ang pangunguna ng ating Panginoong Hesus bilang ating mabuting pastol ay maranasan natin, hindi niya tayo pagkulangin, at kung dumaan man tayo sa mga panganib, sasamahan niya tayo, at ang patuloy na kapangyarihan at kaaliwan, kapayapaan at pag-ibig na nagmumula sa banal na Espiritu ay patuloy na magbunga sa ating buhay at maihayag sa ibang tao ang kanyang pagmamahal. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace.
now and forever. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di minsan pa, O Panginoon, O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di O purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, sa awit ng tagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh, purihin ka, Yahweh. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di We sing, purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, sa awit ng tagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh, purihin ka, Yahweh, purihin ka, O Diyos, hallelujah. sa awit ng tagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh, purihin ka, Yahweh. O Panginoon, aming kalakasan, iniibig kitang tunay.